Dahil si Boying Rimulya na raw mismo ang umamin na hindi na nga raw talaga available yung mga news reports, wala na ebidensya, wala na mga forensic reports, whatsoever. Yung mga anything that can prove, government records that can prove na may mga nangyaring ganon, burado na daw, ganon. Yun yung claim nila. Yan naman talaga yung kiniklaim nila eh. Kahit naman yung mga bardagulan dito sa Pilipinas, yan yung sinasabi nila eh, na kailangan talaga mag-ICC kasi wala nang ebidensya dito sa Pilipinas, dinestroy na. And then Attorney Kaufman, in several occasions said na you cannot have your cake and eat it too. Sabi nyo, doon sa 49 na namatay, sinabi nyo pa nga yung gunshot wound based on the police report. Ano ba? Mamili kayo. Huwag nyo sabihin, may police report ba o wala? Hindi nyo pwedeng sabihin na wala ng police report, kaya dapat ICC na ang mag-hearing nitong mga kinembot na ito. And at the same time, magpe-present kayo ng ebidensya, tapos ang gagamitin nyo na proof doon sa mga patayan na yun ay police report din. I think Attorney Kaufman did a great job in synthesizing the case against PRRD and why it doesn't make sense. I think he really did a good job in presenting to the world na ito yung ginagawa kay PRRD, ito yung kaso sa kanya, at wala itong kwenta. Mananalo ba tayo? Pakikinggan ba tayo ng ICC? I don't think so, to be honest. The fight is never in the ICC. Ang laban po ay nandito sa Pilipinas. Kung gaano katindi i-assert ng mga Pilipino, kung gaano katindi ang pagdedemand ng mga Pilipino sa kanyang pagkabansa. Yan po ang magpapauwi kay PRRD. Una sa lahat, gusto ko lang ipabatid sa lahat na our filing before the Supreme Court has already been acknowledged. We were able to complete all the necessary requirement when you file something before the Supreme Court. So we filed our manifestation in relation to the habeas corpus cases in the Supreme Court, in relation to the habeas corpus cases filed by Mayor Baste Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Veronica Kitty Duterte. We submitted the signatures to the Supreme Court as a matter of fact na napakadaming mga tao, napakadaming Pilipino ang nag-aabang ng desisyon ng Korte Suprema para sa mga habeas corpus cases ni PRRD, and that we want the Supreme Court to assert our sovereignty. It is not just an aspect of usual court processes sa Supreme Court, no? The reason why people are pushing for the Supreme Court to do something is because sovereignty plays a huge part of the conversation. We have a Filipino abroad being tried in a foreign tribunal, being judged in there. At itong tao na to ay hindi naman nakatikim ng tamang proseso dito sa Pilipinas. Siya ay basta-basta ang pinadala sa The Hague, sa Netherlands, at ikinulong. Sa Philippine standard ng ating batas at sa Philippine standard ng hustisya, maling-mali ito. Attorney Trixie, yung hearing pure storytelling lang, kaya inatake ng husto ni Kaufman, walang ebidensya. Kung korte talagang ICC ay hindi mabibigyan ulit ng maleta, panalo tayo, mga makatatay digong. Okay? But alam nyo, hindi na ako, ang attitude ko talaga sa hearing is this: hindi ako umaasa that they're going to make a favorable decision to PRRD. Ilang beses nang pinakita ng ICC yung kanilang mindset. And ang observation ko itong sa mga hearing na nangyari is this: hindi nga dapat inalaw yung ebidensya ng prosecution. What is that? News clips? News clips talaga? Merong mga ganon. And then inatake kasi ni Attorney Kaufman yung iba't ibang sobrang bulok ng presentation ng prosecution. Like for example, sinasabi nila na kailangan na magkaroon ng trial sa ICC dahil
Grabe talaga yung ano, grabe talaga yung patayan na nangyari at hindi na sila makakakuha ng 'di ba galing yung mga arguments nila, hindi na makakakuha ng justice ang mga pamilya ng mga namatay sa war on drugs except if the ICC is going to try the crimes against humanity, ganyan. Dahil si Boyeng Rimulya na raw mismo ang umamin na, hindi na nga raw talaga available yung mga news reports, wala ng ebidensya, wala ng mga forensic reports, whatsoever, yung mga ano, yung mga anything that can prove government records that can prove na may mga nangyaring gano'n, burado na daw, gano'n. Yun yung claim nila. Yan naman talaga yung kine-claim nila, eh, kahit naman yung mga bardagulan dito sa Pilipinas, yan yung sinasabi nila, eh, na kailangan talaga mag-ICC kasi ano, wala ng ebidensya dito sa Pilipinas, dinestroy na. And then Attorney Kaufman, several occasions said na, "You cannot have your cake and eat it too." Sabi niyo dun sa 49 na namatay, sinabi niyo pa nga yung gunshot wound based on the police report. Ano ba, mamili kayo, wag niyo may police report ba o wala? Hindi niyo puwedeng sabihin na wala ng police report kaya dapat ICC na ang mag-hearing nitong mga kinembot na ito, and at the same time, magpe-present kayo ng ebidensya ta's ang gagamitin niyo na proof dun sa mga patayan na yun ay police report din, 'di ba? Ano ba talaga? So, nanggagago kayo, gano'n. I think Attorney Kaufman did a great job in synthesizing the case against PRRD and why it doesn't make sense. I think he really did a good job in presenting to the world na eto yung ginagawa kay PRRD, eto yung kaso sa kanya, at wala itong kwenta. Mananalo ba tayo? Pakikinggan ba tayo ng ICC? I don't think so, to be honest. The fight is never in the ICC. Ang laban po ay nandito sa Pilipinas. Kung gaano katindi i-a-assert ng mga Pilipino, kung gaano katindi ang pagde-demand ng mga Pilipino sa kanyang pagkabansa. Yan po ang magpapauwi kay PRRD. And how we are going to do that? We encourage the SC, the Supreme Court. We demand to the Supreme Court na magdesisyon na sila doon sa mga habeas corpus cases ni PRRD. I honestly think that iko-confirm lang nila yung mga charges. Kahit sobrang bullshit nung presentation nung prosecution, iko-confirm lang nila ang charges kay PRRD. Guys, if the ICC is willing to do the right thing, ginawa na nila yan nung una pa lang. And kagaya nga nung paulit-ulit kong sinasabi, I lost all confidence that the ICC is capable to weigh things when they turned down the interim release of PRRD. Tinurn over sa iyo ni PRRD, may document si Lacanilaw, nung dinocument yung audit, yung turnover audit sheet na yon ng ICC, merong question doon. Was the right of the accused respected in the country of origin? Ang answer nila Lacanilaw, do not know. Did the ICC ever inquired as to the legality of the transfer, the transport of PRRD from the arrest to the ICC? No, hindi kinwestiyon ng ICC yan. Kung talagang fair ang ICC, dapat dun pa lang sinort out na yan ni ICC. But they never put it into question. And that is something that Attorney Kaufman and PRRD has to argue every day. Hindi nyo na-acquire ang jurisdiction sa akin. I was illegally brought here. And it is a serious matter. It is something that has to be resolved first. Kasi dinideprive mo na yung liberty ng tao eh. 'Di ba? Tapos sa sinasabi nila, hindi nila po pwede na i-approve ang interim release ni PRRD dahil flight risk siya. Ano ang rason kung bakit siya flight risk? Kasi meron pa daw siyang network of support. Okay? And this brought me to my second point. The ICC is not going to issue any decision favorable to PRRD because the entire thing is political. Tanggapin niyo na po ang katotohanan at yung mga nagko-comment na mga, "Ay hindi ko na tawag dito, ganito yung nangyari, ito yung ng defense ano yung mga." Sige, you have to present some clause of of legality na merong korte na nagtitimbang dito.
Pero hindi na po unang-una pa lang po hindi na tinimbang kung legal ba ang pagpapadala kay PRRD diyan o hindi, kung legal ba yung pag-deprive ng liberty kay PRRD o hindi. The mere fact that the ICC is not respecting the individual right of PRRD is questionable already. You cannot dispense justice pag dinisrespect mo yung rights ng mga tao na dinala diyan sa korte mo. Walang gano'n. So, can you trust the ICC to rule in favor of PRRD? Eh, dun from the very, very beginning, dinisrespect na nga nila yung karapatan ni PRRD dun. Di nga nila chinek eh. Kung yung Rome Statute mismo na nag-create ng ICC ay na-comply. Walang ganong usapan. And if you notice, okay, if you notice, noong unang araw ng hearing na lumabas yung mga video nila tungkol sa nag-i-instruct daw si PRRD na ito yung video nag-i-instruct dun sa patayan, ganyan. And then the journalist who actually captured the video na nandun si PRRD sa Security and Safety Command Center ng Davao City at nagsalita siya that what the ICC presented has nothing to do with directing someone to kill anyone. It was the usual day of PRRD, and I asked people from Davao regarding this, lalong-lalo na yung mga kasama ni PRRD in that very moment. Ginamit ng ICC yung video na sinasabi nila, ng prosecutor, sinasabi nila na itong mga video na ito ang patunay na nagdadirect siya ng killing, something to that effect. And so the journalist, and we think Sir Brian, if I remember it correctly, for standing up and doing the right thing, kasi pinaglalaroan talaga tayo no? Pinaglalaroan talaga tayo. Ayan. The prosecution claimed a video showed Duterte watching the incident and allegedly gloating, arguing that the supposed Davao Death Squad members involved did not fear punishment and that the case remained unresolved because he ordered it. That's how they framed this video. Sobrang tarantado, no? So, nag-issue siya ng affidavit. At pinabulaanan niya lahat ng mga sinabi doon sa ICC confirmation hearing. I do not think they apologize the prosecution. I do not think the prosecution, the ICC prosecutor apologized for the misuse of that video. And I do not know if the ICC pretrial chamber meted any warning or for misusing information or deliberately misapprehend certain facts, deliberately presenting it differently than what it is. Parang wala namang ganun. And in fact, after this issue, ang ginawa ni ICC, bonggang-bongga na yung pag-redact ng mga ebidensya, ng mga taong involved, ng mga 'di ba? So, I do not expect the ICC to be fair. And I think they are going to confirm the charges against PRRD because ICC has no integrity. They have no integrity. Ayun. Hi Joey, di ko maiwasang matulala na lang dahil nawawalan na ako ng pag-asa na makauwi si PRRD dito. Napaka-unfair at baboy ng sistema dito sa bansa natin, sabi ni Mega Mochi. Sa totoo, I feel the same, sa totoo lang. I feel the same. Yung
Yung parang ano, alam mo yun, yung parang hindi ka na makakilos sa sobrang galit, debilitating ano, pain. So, yung mga nagsasabi, "Hindi, dasal lang, mananalo tayo dito," ganyan-ganyan. You have to understand, okey? Yung dasal natin, okey yan, okey? Okey ang dasal natin, but we also have to do something. Kasi yung kalaban natin mga demonyo. So anyway, 'di ayun na nga, heavily redacted yung part ng hearing, maraming mga hindi naisama, marami tayong hindi alam. It wasn't really very transparent ano, it wasn't really that transparent. And I think the ICC owes it to the Filipino people. Eh, putang ina niyo pala, kung naghi-hear kayo for the crimes against humanity involving our country, show us everything. Atrocity sa bansa namin pinag-uusapan niyo, 'di ba? Ano redacted? Ay, hindi ko gets, sa totoo lang yung mga redaction, eh, hindi kasi baka ano, baka mapahamak yung mga tao, ganyan. Kung suportado ng taong bayan yung mga kaputang inahang sinasabi ng prosecution, ba't kayo matatakot? Kaya kayo natatakot at kaya kayo nagre-redact ng sangkaterbang mga pangalan ng biktima, mga involved na mga tao, ganyan. Kasi alam nyo, hindi suportado ng sambayan ng Pilipino ang prosecution. Masarap siguro kapag nag-declare na ng Rido si Inday. Yep, morality is lost on this admin. Matuto po tayo recalibrate yung capability ng mga tao sa BBM admin. Hindi po humane ang pag-iisip ng mga hayop na yan. Walang morality clause sa kanila, period. Crimes against humanity, pasok dito yung Maguindanao Massacre. Panahon yun ni Pinoy eh. So dapat kasuhan din to ng crimes against humanity. Parang ganun din ang logic ng ICC. Exactly. If they are so offended dun sa mga nangyari na binibintang nila na patayan na associated kay PRRD, na hindi naman nila ma-provide ang direct link, why don't you look at real killings directly associated to certain groups here in the Philippines? Like the CPP, NPA, NDF, who had killed a lot of Filipinos in 52 years of their existence. Yun talaga, meron talaga mga mass graves na nahukay. Meron talaga mga witnesses, meron mga court records. The HAS project of the University of the Philippines showed that the killing in relation to drugs during PRRD's time and during the time of Bongbong Marcos increased. At malaki yung increase from 302 to 34 something. So if you are telling us that PRRD committed a crime against humanity by the sheer number of deaths in relation to drugs, di pa natin napapatunayan yung yung direct link niya na, then why did ICC find anything offensive under BBM administration? Sasabihin nila, kasi wala naman ng jurisdiction ng ICC kay BBM kasi hindi na tayo member eh. Ay di ba nag-iisip si BBM na bumalik sa ICC? Bakit hindi magsalita ang ICC tungkol dito? 'Di ba? BBM, kung nag-iisip ka na well, you have to do that because we are going to investigate. Dahil yung number of death nung panahon ni PRRD mas mataas yung sa'yo. So sige, magpa-member ka na para maimbestigahan ka rin namin, para fair. 'Di ba? Now, ladies and gentlemen, ang ICC po, paulit-ulit kong sasabihin, ang ICC po ay isang institusyon na merong questionable funding. Okay? Ang ICC ay funded in two ways. Number one, through the contribution of the member state.
Okay? Itong contribution na ito yung galing sa percentage ng contribution ng mga member state na kung saan pinoproject ng ICC kung magkano yung gagastusin nila for a certain fiscal year. Okay? Itong unang source ng ICC funding, lagi itong nirereklamo ng ICC that it covers it only covers the no, office operation. Wala raw hindi raw yun nako-cover yung mga yung investigation cost, yung mga ganyan. Halos ang nako-cover lang niyan ay barely enough to sustain yung kanilang operational requirements. So pambayad ng tao, pambayad ng opisina, pambayad ng mga kung ano-ano, gano'n. I already discussed this in my previous lives. So yan yung unang source ng ICC ng kanilang pera. Contribution from the member state in which ipoproject ni ICC every year kung magkano yung pera na kailangan niya. At sa puntong ito, marami nagtatanong sa ICC na, bakit ang liit-liit ng hinihingi ninyo? Kung nag-i-investigate kayo on certain things, ang mga certain na bagay na feeling ninyo, kailangan yung bakit hindi nyo i-factor in doon yung gastos? Bakit ang liit masyado nung hinihingi nyo? Kasi parang pang-opisina lang siya eh. Pang-opisina lang siya. But there is another way for ICC to fund its affairs. And that is by accepting money from other countries, accepting donation from other state, member state or non-member state, accepting money from non-governmental organization, and from individual donors. Ano ibig sabihin yan? Pwede silang tumanggap ng pera kahit kanino. At ngayon, ang mga bansa naman, ang mga individual at mga NGOs, ba't ka magbibigay ng pera sa ICC kung wala kang agenda? That is a criticism na hindi ma-overcome ng ICC. Kaya nga naku-question ng existence ng ICC na yan eh. Because it's not sustainable. How can you operate independently if your funding operates that way? You are barely maintaining your office and then you can only investigate on matters kapag may perang nakalaan para dun. 'Di ba? Kasi hindi naman sapat yung yung original source of funding nila, yung contribution, hindi naman sapat yun eh. Sa dami ng mga kaso na meron ng ICC, ba't nila bibigyan pansin yung Pilipinas kung walang nagpondo para imbestigahan ang Pilipinas? So ICC should be very, very transparent. Are the Filipino people paying for the trial? Diba? So yun no, how can you trust a tribunal na walang pinagkukuha ng sariling pera? 'Di ba? So yun, and also, mabanggit ko na lang rin, nakakatawa dahil etong si Attorney Butuyan, nagsalita siya kung bakit hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD. At isa sa mga reasons niya kung bakit hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD is because sa Pilipinas, meron daw around 162,000 na signatures na ipinasa ang mga supporters ni PRRD sa Supreme Court. Bakla unang-una, okay? Hindi lahat yon Duterte supporter. Yung iba doon naniniwala lang talaga sila na mali ang ginawa ng gobyerno kay PRRD. Hindi lahat yon Duterte supporters. Hindi lahat yon DDS. Many of those who signed are people who just simply believe that what was done to PRRD is incorrect. Pangalawa, di ko maintindihan dito kay Butuyan, kung abogado ka ba talaga? Ang ginawa ng mga pumirma
sa signature campaign ay pag-exercise ng kanilang kalayaan na mag-express at humingi ng tulong sa Korte Suprema para i-address ang grievances na nakikita ng sambayan ng Pilipino. What is fucking wrong with that? Why are you going to use civic actions like this negatively as if kami yung gagawa ng gulo? So, ang mga DDS, hindi bawal nang lumapit sa Supreme Court at humingi ng tulong? Ganun ba, attorney? Sa totoo lang, yung mga ganitong moment, ito yung mga moment na hindi ako nanghihinayin na bumagsak ako sa bar eh. Sa totoo lang. Yung hindi nakaka-proud na, talaga? Abogado kayo? It's just a license. It doesn't mean kapag merong abogado ka, it doesn't mean makabayan ka. Kagaya ni Attorney Butuyan, na nakalimutan na yata niya kung kanino siya nag-oath, kung kanino ang kanyang fealty. Di ba nung nag-oath ka, ang fealty mo nasa 1987 Constitution? In which people like me and those who signed the petition to the Supreme Court are just exercising their rights and they are entitled to it. So ngayon, gagamitin mo yung fact na yan na patunay na ay hindi po pwedeng palayain si PRRD kasi sobrang dami niyang sumusuporta. Meron siyang network of support. At pag meron siyang network of support, mahihirap, flight risk na siya. Ganun pala maging flight risk. Dapat maging masamang tao ka. Dapat walang may gusto sa'yo para hindi ka flight risk. Pag maraming nagmamahal sa'yo at maraming sumusuporta sa'yo, flight risk ka. Amazing. And this is exactly what they are trying to feed us. This is how they are trying to psychologically silence us. Ginigilt trip tayo nito mga putang inang to eh. And I've seen that from day one. Naalala nyo noon, ang gusto nilang gawin, kasi rally kayo ng rally dyan sa Duterte Street, ay labas kayo ng labas. Pinapakita nyo kasi strong yung support ninyo. Nagpapakita kasi kayo sa Katerbang rally. Yan yung reason kaya hindi na-approve na interim release ang ICC. It is another proof how biased ICC is. This is a major proof that the entire ICC thing is political. So ang gusto ninyo, para bigyan nyo ng interim release si PRRD, kailangan i-abandon na namin si PRRD at wag na namin siyang suportahan. Ang gusto ninyo, hindi na siya mahalin ng tao. Para hindi na siya flight risk. If you are a fair court, you are not going to use that as a justification sa pag-sort out ng entitlement ng isang tao. At yung mga tanga naman na mga anti-Duterte are willing to deprive us of our rights. Okay lang sa kanila na hindi igalang yung mga karapatan natin. Wag na kasi kayo magsalita, wag na kasi kayo mag-rally kasi yan ang dahilan kaya nakukulong si Digong, ganyan. Willing silang tanggapin yung mga ganong argumento just so mawala ng political clout si PRRD at ma-justify yung pagkakakulong ni PRRD doon. Anong klaseng Pilipino kayo? Anong klaseng tao kayo? And this is the reason why I will never ever trust anti-Duterte people. Kaya nyong mag-twist ng logic, kaya nyong babuyin ng karapatan ng kapwa nyo Pilipinong mga putang ina nyo para ma-justify nyo lang yung mga kababuyan na ginagawa ninyo just so you get back to power. Again, all of this na nangyayari ay political. Huwag nyo sabihing hindi. Gusto nyong i-hostage si PRRD na para mapalaya siya, dapat hindi siya suportado ng mga tao. You call it network of support. Kung di ba naman kayo mga tangat kalahati, nanalo si PRRD noong 2016 specifically because of that network of support that is very, very organic, that is very, very grassroots. Hindi umasa sa oligarch. Bakit kayo galit?
Bakit kayo galit sa network of support ni PRRD? When the network of support is coming from ordinary Filipinos. You know, Attorney Butuyan, the 162,561 signatures that we submitted to the Supreme Court are individuals. We do not have organization. Okay? Wala kaming organisasyon. Nagtawag lang kami ng mga tao na gustong sumuporta. Yung mga nagpirma, hindi sila pumirma as organization, pumirma sila as individuals. Pabati po Ma'am Joey, nagkita po tayo sa rally noon sa EDSA. Birthday ko po ngayon, February 28. Hello, Smackdown Boy. Happy birthday sa'yo. So, hindi ko gets. Bakit naging requirement? Saang Book of Justice na justify na para mag-approve ka ng interim release ay dapat hindi siya flight risk in a sense na dapat wala siyang suporta sa kahit sinong tao. Paano ba nagiging flight risk ang individual? Kasi kung ganun ang standard nila ng pagiging flight risk, edi lahat ng tao flight risk. Siyempre, may pamilya yan. Yung pamilya niya, suportado niya yan. Yung pamilya niya, meron ring mga kaibigan. At yung mga kaibigan ng pamilya niya, meron ding kaibigan yun. Lahat ng tao may network of support. So if we're going to follow the logic of the prosecution and the pretrial chamber of the ICC, lahat flight risk. So, wala po talaga ang laban sa ICC. Wala po talaga ang laban doon. Nevertheless, what Attorney Kaufman did during the confirmation hearing ay napakahusay naman talaga. Simply because na-synthesize niya ng mabuti yung yung kaso kay PRRD at kung gaano kawalang kwenta ang kaso kay PRRD. Pakikinggan ba siya ng ICC? Malaki ang chance na hindi. And I think it is 80 to 20 chance na pakikinggan ng ICC yung argumento ni Kaufman. This case is already sold. That's why, wag na kayong mag-hold back. Nahiyain ng ICC. Tanungin nyo ang ICC, did the Philippine government donated money to you? Nung nagpunta kayo dito sa Pilipinas, sino ang nagbayad ng expenses ninyo? So lahat ng vloggers na maraming followers, flight risk din. Correct! Ano yan? Anong katarantaduhan yan? Diba? But that's what they want to do. Gusto nila tayong i-guilt trip. Na kasi pakita ka ng pakita na masyado kang die hard. Kaya yan, yung tatay nyo tuloy tumatagal doon. Kasi pakita kayo na pakita. At bakit naman ang korte ay gagamitin yon against us? At bakit naman bakit naman ang ICC ay gagamitin ang karapatan ng democratic country kami, ICC. We are free to express our feelings here. Unless gusto nyo talagang pakialaman kung paano namin ginagawa. Ano ba to, ICC, pati feelings namin, i-examine ninyo, didiktahan ninyo? That is why we are down to our last hope. The Supreme Court is our last hope. And I think meron tayong ongoing na signature campaign ngayon. But nobody's stopping religious groups. Nobody's stopping political organization. Nobody's stopping civic organization from writing the Supreme Court and begging the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases of PRRD. Kahit po hindi nyo yan gawin under the banner of Tay Kami Naman, kahit gawin nyo yan using your own organization, representing your own groups, you write the Supreme Court, you plead, you beg the Supreme Court. I-assert naman po natin ang pagkabansa natin. If it is true yung mga sinasabi nila,
Kasi gini-guilt trip tayo nitong mga 'to, eh. You are downplaying the pain and suffering nitong si Shira tsaka si Liore na nawalan ng mga kinembot, ganyan-ganyan. Actually, wala pong nagda-downplay ng pain and suffering ninyo, okey? Ang problema natin dito, gusto ninyo yung kalungkutan ninyo, lahat kami, ihinto yung buhay namin at makiiyak kami sa inyo. Your brother and your children have questionable backgrounds. Namatayan kayo ng kapatid, namatayan kayo ng anak. Malungkot yun, sige. We're not taking that away from you. Pero hindi po yan yung malungkot na istorya na kung saan tatayo kami at yayakapin kayo at kasi alam niyo ang malungkot na istorya? Si Cherry Joy Abarquez, ni-rape ng kamag-anak, sinunog, pinugutan ng ulo. 12 years old. Ginahasa, pinatay, sinunog, pinugutan ng ulo. Inosente. Pinatay ng adik. And these people, yung pain and suffering nitong mga taong 'to, eto yung mga pain and suffering na kung saan tatayo kami at kikilos. Meron din kayong pain and suffering, but I am so sorry, no? But that's not the kind of pain and suffering that I'm going to stand up and waste my time. Something is wrong within your household. Na na-engage yung kapatid ninyo sa droga. Yung mga kamag-anak ng mga EJK victims dyan at yung mga anak-anak ninyo ay mga tulak, pusher, addict. I'm so sorry, but you are at the bottom of my priority para ipaglaban. Maliit lang yung resources natin, eh. Unahin natin yung mga lumalaban ng patas sa buhay. And I think it's just fair. Ang problema dito sa mga anti-Duterte, katulad nito ni Father Flavi, ang problema sa inyo, gusto nyo, ang priority namin, mga buhay ng mga adik na nasira. When we are busy raising our own family with dignity, with morals, working our way to life ng patas, pagkatapos ang gusto nyo, mabisi kami dahil dun sa mga katulak na na-involve sa enkwentro. And that is just so unfair. Bakit priority yung pain and suffering ninyo? Bakit hindi priority yung pain and suffering ng mga magulang na namatayan ng 12 years old na anak dahil sa addict? Hindi ko alam kung bakit kayo concerned na concerned sa addict, eh. Like for example, yung 3 pusher na namatay, na inimbestigahan ni, there was an investigation in Davao na kung saan merong nanay na namatay yung anak niya. 3 yung namatay na anak niya. And yung 3 namatay na anak, lahat pusher. So it became a point of interest noon sa investigation. Sinabi na EJK daw, na EJK or something like that. And yung I am not going to go to details, pero kasi parang you want me to use my energy to fight for the rights of 3 pusher na yung nanay nila mismo aminado na pusher yung kanyang 3 anak. You want me to fight for the rights of these people? Kung sobrang concern ninyo dito sa mga addict, tulak at whatsoever, ampunin nyo sa bahay ninyo.
Patirahin nyo doon, pakainin ninyo. They are talking about yung mga pinatay kasi ng pulis, mga hindi naman ganyan-ganyan, hindi naman mabait daw, hindi raw nabigyan ng tamang proseso. Yung mga EJK arguments nila. And some of it talaga namang hindi naman talaga, what happened to Kian? Di ba sinabi naman ng Korte Suprema na yan, mali yung kay Kian. Mali yung pagtrato kay Kian, yung pagpatay sa kanya. Ay labas sa standard procedure ng police. Those happen, sige. And the erring cops would pay for the price. Nakulong, pati yung kay Carl Arnaiz, nakulong rin naman yung mga pulis na involved doon. Those are unfortunate. Hindi natin gusto yun. Pero hindi ko maintindihan dito, sa prosecution at dito kila Father Flavi, bakit gusto nyong ubusin namin ang lakas namin sa pagtatanggol sa mga katulad ni Kian at ni Carl na na-involve rin naman talaga in one way or another sa droga. They claim Carl is a good student, no? They claim that Carl was admitted to UP and ganyan-ganyan. Na-depress lang daw, ganyan-ganyan and whatsoever. Ganyan. Pagdating naman kay Kian, sinasabi nila mabait daw na bata, ganyan-ganyan. Bakit hindi ganun yung sinasabi ng mga kapitbahay? Diba? Gayunpaman, kahit hindi maganda ang reputasyon nila sa kanilang komunidad, nakuha nila yung hustisya na dapat para sa kanila. Hindi sila pinagkaitan nun. But again, I would like to go back. Yung effort nitong mga ito na nagsasabi na grabe ang nangyaring patayan, na kung saan na-offend ang senses nila, that they are equating the war on drug policies to crime against humanity. Sinong human ba yung pinoprotektahan nyo dyan? Sinong human? Because when PRRD became president, kaming mga humans na lumalaban ng patas sa buhay, kami yung naprotektahan nung war on drugs. So, when you say that these people who are involved in drugs in one way or another, and to a certain extent, merong cost talaga. Meron talaga mga naipit dun sa war on drugs, may collateral damage talaga. Was it worth the cost vis-a-vis the outcome of the policy? Nung panahon ni PRRD, yung backpack, naging backpack na ulit. That we can walk again on our streets freely. Kahit gabing-gabi na. Hindi na kami nangangamba sa pekpek namin. Dahil nakikita namin, pick up ng pulis kada kanto. Why are these people so quick to say na yung mga namatay, yung mga namatay sa engkwentro kasama ang mga pulis is a state policy? Hindi ba po pwede na dahil sa crackdown ng mga supplier, ng mga manufacturer ng droga, hindi ba imposible na sila mismo naglilinis ng sarili nilang hanay? Yung meron akong kausap, yung sabi ko, yung bakit concern na concern sila dun sa 3 pusher na namatay. Okay? If you're going to look at drugs using the business perspective, pag meron kang mga napatay na pusher, kunwari, drug lord ka, okay? Ang pusher mo sa isang locality, sabihin na natin na 20. Kaso pinapatay ng mga pulis eh. Panay pusher, pinapatay ng mga pulis eh. Magagalit ka kung drug lord ka. Yun yung entry point ng pera mga pusher. Pag hindi nakabenta yan, wala kang pera. Yun yung gateway ng pera ng mga drug lords. So kung meron kang 3 pusher na namatay doon sa teritoryo mo, malaking bagay yun sa negosyo mo. So my question is, itong pagpapahalaga nila sa buhay ng mga namatay na pusher, ano ang interest ninyo?
Ano exactly ang interest ninyo sa buhay ng mga pusher? Yung mga nanay nga ng namatay na pusher, yung iba walang pake. Kasi syempre, hindi naman nila pwedeng patayin sarili nilang anak. Kaso, ganun na nangyari. Wala tayong magagawa. But those who are really, really offended doon sa patayan, nakakataka. Ano ang interest nyo doon sa buhay ng mga pusher? Doon lang po tayo sa common sense, no? Yung mga pusher, yan yung gateway ng pera. Kapag wala kang pusher, hindi papasok ang pera sa'yo bilang drug lord. So ngayon, pag ang mga pusher napatay sa inkwentro ng mga pulis, nawawala yung income stream. 'Di ba? Putol ang income stream. Pusher ang pinaka-importante sa mga sa buong link ng drug world. Pag wala kang pusher, hindi makakarating sa kalsada yang merkado ninyo, yang binebenta ninyo. 'Di ba? So pag merong namatay na pusher, sino ang pinakamalaking interes ang masasaktan? Drug lords. 'Di ba? So yun yung gusto kong itanong. Dun sa mga concern sa buhay ng mga pusher, lalo na yung mga umamin na pusher, at ang dami niyan, recorded yan. Nung nag-hearing kayo sa Quadcom noon, yung mga pinagkukukuha ninyo ng mga witnesses, aminado sila na nagbebenta sila ng droga. Pag namatay yung mga pusher na yan, sa kaninong interes ang pinaka nasasaktan? So ngayon, itong tagapagtanggol ng crime against humanity dyan sa ICC at yung mga naniniwala na mali ang ginawa ni PRRD dito sa Pilipinas na labanan niya ang illegal drugs. Whose interest are you fighting for? Ayun. Diba, magkalinawan lang tayo. Limot-limot tangina buti ba sana kung ganyan rin kayo Ano, sobrang sakit nung nangyari kay Cheryl Joy Abarquez, yung 12 years old. Sobrang sakit nung nangyari sa kanya. Kasi missing pa siya for several days. Pagkatapos, yung kanyang uncle, sumama pa sa search and rescue. Tapos natagpuan si Cheryl, napakagandang bata, napaka-promising na bata. Sunog. Hindi makilala. Mga babae, pinasok sa dorm, ni-rape, ginahasa, pinatay ng adik. Magkakapatid sa Negros, pinagpapatay gamit ang bato. Bato! Aso pa yung nakakita sa patay, sabi ni Jerp. Sa Silay, bato ang ginamit na pangpatay sa 15 years old, 9 years old, at 4 years old. Adik. And you want us to cry over people na merong questionable reputation? Pagdating sa droga? If you can give them a chance in life, you give them chance in life. Huwag nyo kaming pilitin. Busy kami sa sarili naming buhay. Kung gusto nyo bigyan ng second chance yung addict, bigyan nyo ng second chance. Patuloyin nyo sa bahay ninyo. Busy kami magpalaki ng anak namin. Busy kami magtrabaho ng patas at lumaban ng tama. Gusto nyo bigyan ng
pagkakataon na magbago, eh, magbabago pa kasi yan, wala kang karapatan na ano, na tigihin sila or whatever, ganyan. Dapat hindi pinatay sa engkwentro kasi puwede pa magbago yan. If you think they can change, dapat ngayon pa lang hanapin niyo yung mga adik at bigyan niyo ng pagkakataon na magbago ang buhay nila. Do something. Pero wag niyo kaming pilitin na sumama sa inyo. Kayo may second chance. Yung mga adik, yung mga ano, gustong-gusto silang bigyan ng second chance ni Father Flavi, the kantot gamer. Eh, yung mga ni-rape, ginahasa, pinatay. Lola na ginahasa, namatay sa panggagahasa. Yung mga pinagtatatadtad, pinagpupuputol ang katawan, wala ng second chance yun. 'Di ba? And I think 'no, kaya nga sinasabi ko, I think the reason why they want everything to be redacted, kasi natatakot sila na babalikan yung mga nag-witness, yung mga family, ganyan-ganyan. Malamang, eh, tang-ina niyo ginugulo niyo buhay namin dito sa Pilipinas, eh. Bakit niyo sasabihin that there is crime against humanity when PRRD's administration was the most approved, most trusted, and people are most satisfied sa administration ni PRRD? If there are atrocities, kami ang unang magsasabi sa sarili naming bansa. And these people who are talking in behalf of us do not represent us. So yun lang 'no, parang hindi ko maintindihan, sino ba pinaglalaban nitong mga 'to, 'di ba? Bakit parang hindi importante sa inyo yung buhay ng mga inosenteng taong lumalaban ng patas? Bakit ba todo-todo ang effort ninyo na protektahan yung mga tao na umamin na addict, umamin na pusher? Oo, hindi pa yung dumaan sa trial, pero umamin na sila, eh. Umamin silang addict sila, matatay mga kamag-anak nilang buhay. Umamin na sila ay addict, sila ay ano, and you cannot deny that. Yung mga pinresent ninyong na EJK Kuno sa Quadcom, umamin sila na sila ay addict. Umamin sila na dati silang mga tulak. So I do not know kung bakit nila ginagastos yung kanilang precious energy para diyan. Ayun. Anyway, siya bubuksan ko na yung aking tindahan, sa mga gustong umakyat.